Muntik ng mascam ang pamahalaan ng bilyong-bilyong piso sa cash relief assistance. Buti na lang nadiskubre ang junk list bago pa ang payout sa tinaguriang Ghost Riders. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio. Unfortunately, lalong-lalo na for delivery service, MC Taxi and TNVS, we're not getting a clean list. Now, if off the bat, binigay sa amin yung listahan at credit na lang namin sa GCash, the government would have lost 2.754 billion pesos. Ganyang kalaki yung maaring nawala sa gobyerno kung pikit mata namin tinanggap ang mga listahan at credit na lang namin. Ito ang ibinunyag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa pagdinig sa Committee on Transportation sa Kamara noong April 28. Ito rin ang dahilan kung bakit walang payout sa e-wallet sa mga Transport Network Vehicle Service Driver. Umaasa kasi ang mga TNVS driver na may makikredit na sa kanilang e-wallet kung saan din pumapasok ang kita sa pasada. Galing ang listahan ng benepisyaryo sa labas ng ahensya gaya ng LTFRB at Transport Network Companies. Ang nakakalungkot ayon kay Gatchalian, We're not getting a clean list. We're getting what we call nga the junk list because napakagulo ng mga listahan. May mga pumupunta doon, expired ang driver's license, walang driver's license, yet they claim na driver sila. maraming entry ang paulit-ulit dahil sa multi-homing o pagrehistro ng driver sa iba't ibang app platform. Dahil multi-homing sila, marami silang app. Yung isang app, isasubmit sa amin, example, ABA-A. Yung kabilang app, ABA-A Junior. So lalabas yan na magkaibang tao, theoretically, pero parehas yung birthday. Meron ding iniba ang middle initial at birthday para palabasing magkaibang tao. Nasa 20% ng mga nasa listahan ang hindi kumukuha ng ayuda, indikasyon na maraming entry ang maaaring hindi na aktibo o seasonal lamang ang mga driver. So the 20% is actually the 2.7 billion na hindi lumabas sa kaha ng DSWD dahil na-detect namin na they're either duplicates, triplicates, errors in names, at na-flag namin on the spot. Mahigit 2.7 billion pesos sana ang nawala kung hindi nagsiguro ang ahensya. Mano-mano tuloy ang validation ng DSWD. Sa pagsiguro na totoong tao ang claimant at lehitimo ang driver's license. Tiniyak ng DSWD, kapag pulido na ang database, i-endorso nila ito sa iba't ibang ahensya para sa updating. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.